Alright, good morning, good afternoon, or good morning, good afternoon, or good evening sa mga taong makakita nito. So ang video ito guys ay pag-usapan natin yung mga sinasabi ng ating mga kapwa may kapansanan. Yung tanong nila na tinatanong na rin nila doon guys sa mga leader natin, sa mga person with disability sa barangay. At naitanong ko na rin ito dati sa ating mga leader sa mga person with disability na nasa barangay. So yung tanong nila guys sa ating mga kasama, kahit ako tinanong ko to, bakit yung membership sa mga person with disability ay hindi pwedeng gawing lifetime? Ibig sabihin, yung membership sa PWD, bakit hindi pwedeng gawing lifetime? Lalo na kung ang kapansanan sa isang may kapansanan, ang kapansanan sa may kapansanan is lifetime. Lalo na yung mga kaibigan natin na mga pipi at bingi, yung mga bulag nating mga napinasama WD. Bakit hindi pwedeng gawing lifetime? Kasi guys, every 2 years, dati 3 years mag-renew ng membership as a PWD, at saka hindi ka makatanggap ng mga benepisyo as a PWD kung hindi ka member. Ngayon 5 years. So yung latest na pag-renew ko sa aking PWD ID, 5 years. So ito guys, dito sa Lapu-Lapu, 2 beses kami sa isang taon na tumanggap ng ayuda. Sa June tatanggap kami ng ayuda, sa December tatanggap kami ng ayuda. So sa June 3,000, sa December 3,000, so total of 6,000 ang isang taon. Wala nang ibang benefits. Wala nang ibang benepisyo na natanggap kami. Yun lang dito sa amin sa Lapu-Lapu City, sa barangay. 2 beses lang mayroong cash assistance sa isang taon, June at saka December. So 3,000 sa June, 3,000 sa December. Nangako yung before barangay election, nangako yung anak sa mayor na pag siyang manalo gawing 4,000 o ang June, 4,000 sa December ang cash assistance sa mga PWD, bali 8,000 isang taon, pero hindi pa yan natupad kahit ilang taon na bang nakalipas yung barangay election. Ngayon ang subject natin dito is bakit. Manawagan din tayo guys sa ating mga mambabatas, sa ating mga congressman, sa ating mga senador. Sana gawa kayo ng batas para sa mga kapansanan na gawing lifetime membership ang PWD. Pag magpa-member ka sa PWD, dapat lifetime. Sana magawa nito ng paraan sa ating mga senador at saka sa ating mga congressman sa kongreso at sa senado at saka sa presidente, kasi hindi basta-basta mag-renew ng PWD ID. Pag hindi ma-renew yung ID mo sa PWD, hindi ka na member sa PWD, hindi ka na makatanggap kahit anong tulong sa barangay, kasi expired na ang membership mo as a person with disability. Ang problema lang, expired na yung membership mo as a person of disability, pero yung disability mo no expiration. May nagdahilan sa akin dyan dati, sabi nila, sabi sa barangay,
ginawa daw na ganyan ang membership sa PWD kasi may mga PWD na gumaling na, nakapagtrabaho na, kumukuha pa rin ng ayuda sa barangay tuwing June at December, no? Tumatanggap din pa daw din ng cash assistance, yung yearly cash assistance na hinati nila sa December, sa June at saka sa December. So yun ang dahilan na binigay nila sa akin na magtanong ako doon sa barangay. May nitanong ako sa barangay kasi may mga PWD daw na gumaling na at nakapagtrabaho na tapos nanghingi pa ng cash assistance. Naisip ko at natanong ko din sabi ko rin sa kanya na problema ba namin yung mga person with disability member na alamin kung sino yung gumaling na at pwede na magtrabaho at hindi na pwedeng mag-PWD. Kasi guys, ang hirap mag-renew ng PWD. Tulad ko, hirap kong kumilos, hirap kong gumalaw, walang maka-assist sa akin. Ngayon, pag mag-renew ako ng PWD ID, pumunta ako sa barangay, kukuha ko doon ng mga referral or requirements, referral. Tapos, magano ako sa medical na naman, magpa-medical ako. Tapos, i-check ko yung kumilik ko. Medical at saka kumilik. So, kailangan mo pumunta sa kumilik para ipa-check mo kung ipaano mo doon, nakapapirmahan doon, kung registered ka pa ba, registered voters ka pa ba dito sa amin sa Lapu. Pag hindi ka registered voter, hindi ka pwede maka-renew ng PWD ID. Ngayon, gagastos ka pamasahe, hirap ka ng kumilos. Ako nga dati muntik na akong madapa nung pumunta ako sa Lapu-Lapu City Hall. Mabuti na lang may doon sa information mayroon akong pinakiusapan kasi hindi samahan ako paakyat doon sa second floor kasi yung kumilik sa pusit lang nasa second floor. Mabuti na lang may nag-offer, babae, sabi ng babae, "Sir, dito ka na lang upo, tapos ako na lang aakyat doon. Sabihin ko na lang yung sitwasyon mo, nahirap kong umakyat." Ngayon, nakapunta ko na pirmahan sa kumilik yung aking pagpatunay na ako ay nakarehistro pa sa PWD. Ako pa ay nakarehistro pa sa kumilik. Voters pa ako, botante pa ako dito. No? So, isipin mo lifetime, habang buhay ka pa, habang may hininga ka pa, pinapahirapan ka sa kapansanan mo, naghirap ka sa lahat ng buhay, tapos yung membership mo as PWD may expiration. Alam niya yung sa mga bulag at pipi at fitness kanila, lifetime silang pipi at saka bingi na rin sila. Ang mahal ng pagpa-check up dati kasi ilang taon na nakalipas na so ako mag-renew ako 2028 pa kasi 5 years na ginawa lang 5 years. Pero yung kapansanan ko, hanggat ako'y nabubuhay sa mundo ito na ito. Kung kailan ako kunin ni Lord, yun ang katapusan sa aking pagka-person with disability sa mundong ibabaw. Pero yung membership ko, hindi lifetime. Kailangan pang dagapang ako doon sa kahit saan, ikot-ikot, barangay, city hall, kumilit, punta ako sa doktor. Siyempre, gagastos ka ng pira. Saan kukuha kami mga may kapansanan, kagaya ko. Sana ko hingi kahit piso, walang mahingian kahit piso. Kuryente ko dito, ako ang nagbabayad. Nagpapalimos tayo lagi dyan sa may mailimos. Kasi yung YouTube channel natin, hindi man to kumita buwan-buwan. Ngayon, meron akong wifi.
sponsored ang connection nito. Ako ang magpa-load 700 ang isang buwan. Ang problema lang, wala lang connection. Hindi pa naibalik sa Converge. No? So sana maisip sa mga may makaisip na congressman o kaya senador na magawa sila ng batas. Sana pansinin nyo naman kami may kapansanan. Batas na ang mga membership sa mga person with disability dapat hindi ma-expired. Trabaho yan sa barangay pag-monitor kung sino yung person with disability na may kakayahan ng kumilos at magtrabaho at gumaling na. Trabaho nila yon kasi sila yung in charge sa entire person with disability sa Lapu-Lapu. Dapat alam nila dahil sila ang in charge sa person with disability sa Lapu-Lapu, dapat alam nila lahat ng sitwasyon sa mga may kapansanan kung ito ba ay may pag-asa pa na makabalik sa lipunan para maging magtrabaho physically. Dapat alam nila yung background sa isang PWD, kung ano yung kanyang kapansanan, kung sino yung mga taong nakapaligid sa kanila. Tapos dapat mismo yung PWD ay tatanungin din. Kasi yung mga tanong-tanong sa paligid minsan puros lang ganun puro lang chismis. May dagdag bawas. Minsan tanggalin yung mabuti, lahat ng mabuting gawa mo, tanggalin nila, tapos ipasok. Gawan kanila ng kahit anong mga salita na hindi naman karapat-dapat at hindi naman totoo. Nakadepende lang kung marami silang kaalyado. So sana, trabaho yan sa barangay, sa PWD office para i-monitor ang may mga kapansanan, di ba? Tama o hindi? Kasi sila ang in charge Tapos lagi silang, nung last lang, kailangan ko pumunta sa barangay para mag-update sa aking ID kung expire ba o hindi. May record sila doon, di ba? May record sila doon kung ang aming ID ba expired ba o hindi, kung kailan ma-expire. Bakit pa kailangan pahirapan ba nila kami pupunta doon? Kasi daw baka may nangyari din daw na yung PWD, kung person with disability, pumanaw, hindi nila alam, tumatanggap pa rin daw ng tulong galing sa barangay. Ano bang tulong na matanggap sa barangay? Yung kasa assistance sa June 3,000 at saka sa December 3,000, total of 6,000 kasi yung sinabi nilang 4,000 sa June, 4,000 sa December, hindi pa naman natuloy yun. Natapos na lang yung eleksyon, nakaupo na lang sa pwesto yung nagsabi no na tumatakbo baga kapitan. Trabaho nila yun. Kaya sana maisip mayroong congressman, congresswoman o senador o senadora na makaisip, naggagawa ng batas para sa mga person with disability na yung membership naming mga may kapansanan ay lifetime. Alam nila yon kung sino yung kasi sila naman yung sa barangay, alam nila kung sino yung may mga kapansanan na maaring gumaling pa kasi sila naman nagre-record binigay na namin yung mga record namin sa kanila na yung mga kapansanan namin ito, ganito, may medical record, nakita nila physically, dapat sila sila ang magtrabaho. Di kay kami, pati lahat pinapahirapan kasi hindi lahat ng PWD pareho ang sitwasyon. Hindi pwedeng kaya nga ni Pausto, bakit hindi kaya ni Talpulano? Alamin mo muna kung ano yung mayroon si Pausto at ano yung mayroon kay Talpulano. Bakit kinaya ni Pausto, hindi kinaya ni Talpulano? Alamin mo. Alamin ninyo. Diba? Sana, manawagan tayo ulit sa mga senador, sa congressman, sa senado, sa kongreso na sana maisipan nila yung mga PWD. Ewan ko kung alam nitong mga senador at congressman natin na
yung mga PWD, yung membership hindi lifetime. Hindi lifetime yung membership sa PWD. Gagastos kami, wala kaming trabaho, wala kaming income, gagastos kami ng pamasahe, bayad kami doon, magbabayad din kami doon ha. Sa magpabidikal, magbayad din kami. At sa pagkakaalam ko, mahal ang bayad kung ikaw ay pipi at bingi sa magpamedikal ka, tapos requirements mo sa barangay. Ito guys ay share lang to as my experience, kasi yun ang na-experience ko. Sana maisip-isip nila.